Isang nakatulog na pasahero ang hinalay umano at pinagnakawan pa ng driver ng sinakanyang TNVS. Arestado na ang driver. Inaalam kung may iba pa siyang nabiktima. May report si John Consulta. Sa bahaging ito ng Cainta, Rizal, naispatan ang pake ng mga tauhan ng NBI-NCR. Ikaw yan. Positive. Hinuhuli ka namin sa kasong rape, panggagasa, na nangyari nung Sunday. Walang kawala ang 24 anyos na TNVS driver. Ayon sa NBI, pasado alas 3 sa madaling araw noong linggo, nang halayin daw ng suspect ang nakatulog niyang pasahero. Nagulat siya when nung nagising siya is the vehicle is already on a stop mode, tapos nakapatong na sa kanya yung driver. And in her struggle to extricate herself from the lewd acts by the driver, sinuntok siya sa sikmura at nanghina siya. Nakakuha raw ng tiyempo ang biktima na makatakas nang may kukunin ang driver sa unahang bahagi ng sasakyan. Pero bago pa man siya makalabas, nahablot daw ng suspect ang kanyang kwintas. Naiwan din niya ang kanyang bag na may lamang cellphone at cash. Positibong kinilala ng biktima ang suspect. Isinuko naman ng tiyuhin ng suspect ang cellphone ng biktima. Pero hindi lang pala isang cellphone ang tinurnover ng nasa pag-iingat ng suspect. We don't know yet whose phones are those. Looking for means on how to find out whose phones are those, because it could be that it belongs to some other persons or some other victims. Inaanyayahan ng NBI-NCR ang iba pa mga posibleng naging biktima ng suspect na magtungo lang sa kanilang tanggapan para maghain ng karagdagang reklamo. Humingi ako ng patawad, siyempre tao lang din po ako. Nadadala sa tukso, sisikapin ko naman po na harapin lahat ng parusang nakatang para sa aking nagawa. We will be furnishing LTO the results of our investigation para kung meron silang punitive action against itong mga klaseng driver na ito. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpang-abot ang isang kawani ng Lapu-Lapu City Hall at nakaalitan niyang rider. Sa Mandaue City sa Cebu pa rin, tumagilid ang isang kotse sa flyover. Ang mga nahulikam na insidente sa spot report ni Sandra Aguinaldo. Sa kuha ng CCTV sa bahaging ito ng Lapu-Lapu City, makikitang tila pinahihinto ng angkas na motorsiklo na yan ang isa pang motor. Pagkahinto, bumaba ang rider ng pinahihintong motor at nagsimula na siyang suntukin ang rider na nagpatabi sa kanya. Gumamit pa ito ng pamalo. Pilit silang inaawat ng kanila mga angkas na asawa. Kalaunan, tumakas daw ang naunang nanuntok na rider na kawani pala ng Lapu-Lapu City LGU. Sa social media post ng rider, bago ang suntukan, nabangga umano ng LGU personnel ang kanyang motor. Nabasag raw ang kanyang plate number at signal light. Kaya hinabol niya at pinatigil ang tauhan ng LGU na nakabangga sa kanya. Pinaiimbestigahan na ng alkalde ng lungsod ang nangyari. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang mga sangkot sa gulo. Pagdaan sa flyover sa Mandaue City, Cebu ng kotseng ito, bigla itong tumagilid. Sumalpok pala noon ang kotse sa gilid ng flyover. Sugatan ang driver nito. Base sa investigasyon, aminadong inantok ang driver habang nagmamaneho. Paalala ng mga otoridad, huwag na magmaneho kapag kulang sa tulog o kapag wala sa magandang kondisyon ang katawan. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para ma-motivate na maging fit ng ilang pulis, tutulong daw ang kontrobersyal na social media personality at fitness coach na si Rendon Labador. Tawagin niyo akong pambansang coach ng kapulisan. Ang gagawin natin ngayon ay 93 days motivated functional workout, fitness challenge. Ginagawa ko po ito ng libre. Libre. Nagpresenta po ako. Base sa kasunduan ni Labador at ng pulis,
At ng Police Community Affairs and Development Group, tutulong siya sa fitness program ng nasabing police unit. Ginagawa raw ito dahil malapit sa kanya ang PNP bilang anak ng isang retiradong general. Ang pagbabawas ng timbang ng mga pulis ay alinsunod sa direktiba ni PNP Chief Nicolas Torre III. Sa kabila naman ng mga kinasangkutang kontrobersiya ni Labrador, naniniwala ang PNP na hindi makaapekto sa kanila ang naging imahe ng naturang social media personality. Patay na nang matagpuan ng 2 batang nawawala sa Zamboanga City. Nadiskubre sa binaha at abandonadong quarry pit ang labi ng mga batang edad 8 at 11. Huli raw silang nakita kahapon na may dalang pamingwit, pero di na sila nakauwi kinagabihan. Inaalam pa kung may kasama pa ang mga biktima dahil 3 pares ng tsinelas ang nakita sa lugar. Isa sa ilalim sa autopsy ang kanilang labi. Duda kasi ng mga kaanak nila, posibleng pinatay at itinapon lang sa quarry pit ang mga bata. Taxi driver na naniningil ng 1,200 pesos sa pasahero lilipat lamang mula Terminal 2 papuntang Terminal 3. Nagpaliwanag na dahil daw ito sa partihan niya at ng ilang airport police para payagan silang pumila. 60-40 raw ang hatian pero itinanggi ng Manila International Airport Authority ang umano'y sabuatan. Ipinag-utos naman ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pag-alis sa pwesto ng 5 airport police na sangkot umano sa 60-40 extortion scheme. Mga naglalakihang truck di na pinapalusot sa NLEX bahagi ng May Kawayan, Bulacan kasunod ng pagsabit ng isang container truck sa Marilao Interchange Bridge kahapon. Ibinaba na rin sa 4.27 meters ang vertical clearance sa toll booth. Pinagpapaliwanag ng DOTR ang NLEX Corporation kung bakit hindi nila dapat suspindihin o baguhin ang concession agreement sa gitna ng mga aksidente sa lugar. Sinabi ng pamunuan ng NLEX na makipagtulungan sila sa investigasyon. Voluntary repatriation ng mga Pinoy sa Israel at Iran umiiral na ayon sa ating Foreign Affairs Department. Ang 21 opisyal ng Pilipinas na naipit sa Israel nakatawid na mula Jerusalem papuntang Jordan. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinasasagot ng Ombudsman si Vice President Sara Duterte sa mga reklamong isinampa ng Kamara kaugnay ng kanyang confidential funds. Sa utos na inisyu ngayon at eksklusibong ipinakita sa GMA Integrated News, 10 araw ang ibinigay sa kanya at ilan niyang tauhan sa DepEd at Office of the Vice President para magbigay ng kontrasalaysay. Ayon sa Ombudsman, kung hindi makapagsusumite ng kanilang counter-affidavit ang mga respondent, ay itinuturing itong waiver nila at itutuloy na ang preliminary investigation. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang kampo ni VP Sara at ng iba pang respondent. Handa ka bang gumastos ng 7,000 pesos para yumakap ng isang baka? Yan ang paandar ng isang dairy farm sa UK. Sa Italy naman, huli kamang pagkasira ng isang silya sa museum na nagkakahalaga ng halos 3 milyong piso. May report si Ian Cruz. Kumukuha ng litrato ang lalaking iyan sa isang upuan na nakadisplay sa Palazzo Maffei Museum sa Italy. Nakasquat noong unang lalaki hanggang umupo ito at tuluyang bumagsak ang upuan. Agad umalis ang lalaki at kasama niya na parang walang nangyari. Pero hindi kasi ito ordinaryong silya. Ito ang Van Gogh chair ng artist na si Nicola Bolla. Pinalamutian ito ng daan-daang Swarovski crystals at nagkakahalaga ng humigit kumulang $50,000 o halos 3 milyong piso. Hindi natukoy ng museum staff ang pagkakakilanlan ng 2 turista na kumpuni na ang upuan. Sa Norway, biglang nagtakbuhan papasok ng mga establishmento ang mga tao. Isang moose kasi ang kumakaripa sa pagtakbo. Hindi malinaw kung saan ito galing, wala namang napaulat na sugatan. Sa isang dairy farm sa England, retired na sa pagbibigay ng gata sa mga bakang iyan. Ang bago nilang trabaho, therapist. Ang mga baka kasi ginagamit para sa cow cuddling experience. 95 pounds o mahigit 7,000 pesos ang singil ng may-ari ng farm sa mga turistang nais mayakap at mahaplos ang mga baka. Bahagi ng kita ay napupunta
sa wildlife conservation program ng ilang endangered species. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. #flex ang barefaced selfie ni Carla Abellana. Umani ng positive comments ang kanyang glass skin, thick eyelashes at rosy cheeks. Mikey Quintos nagpakitang gila sa freediving. Stunning in her red two-piece bikini. Very sirena ang atake ni Sangre Lira sa karagatan ng Siargao. Kylie Padilla ibinahagi ang kanyang feelings sa nag-trending na Encantadia Chronicles Sangre. Bittersweet. Super ganda. But then also sad because, yun, patay pa rin si Amihan. I'm heartbroken every time I watch it. Pag-amin ni Kylie, nangihinayang siya sa pausbong niyang career noong 2016 Encantadia. At the height, I got pregnant. It was unexpected. Feeling ko kailangan ko pang bumawi. Dream kong mapanood kami ulit na kompleto kami nang hindi patay si Amihan sa para pambawi lang sa mga kapatid ko. Doon. Oo, sa kanila. Oo. It's really painful to see them not complete just because of me. Naging emosyonal din siya nang mapag-usapan ang nararanasang depression. Tago ka sa CR, iyak mo, and then pag okay ka na, isang hinga lang, yes, na ako tinid. Ganon. It's my reality. Ano ba yan? Sabi ko, di ako iiyak. Pero pag-amin niya ngayon, I am in a relationship. ang kanyang My Father's Wife co-star na si Kaisel Canucci, nag-open up naman about family. You never had a father. How's that for you? Well, growing up, and since never ko naman siya na-meet, I never really had the longing. Thankful si Kaisel sa kanyang 100-year-old na lola na nag-aruga sa kanya. I am who I am today because of her. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.